So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, pag-uusapan natin is about sa mga nasa relasyon ngayon. So, di ba ang hypergamy is dalawa lang yan? Alpha seed, beta needs, alpha fuck, beta box. So, yung mga alpha usually is nagkakaroon yan ng mga maraming multiple na partner or girlfriend pagka nasa prime pa sila, which is 18 to 25 din. So, dahil nga sila lang yung usually nasa school yan or dating apps na rin ngayon kasi accessible na sila. So, yung mga beta, yung mga normie, nagkakarelasyon pa rin yan pagka wala ganong alpha dun sa eskwelahan nila. Ibig sabihin is, sila na yung pinaka-best option nung babae. So, dahil just be first nga, di ba? So, yun yung mga senaryo kasi niyan eh. Kaya, meron pa rin mga normie na nagkakaroon ng relasyon talaga. Dahil nga, sila yung pinaka good looking doon sa eskwelahan nila. Or sila yung pinaka good looking doon sa first job nila. Kasi meron ding nangyayaring ganun. Pero malimit na ngayon yan. Kasi nga, sa first job is, pag nagtapos ka ng college to 24 nga, di ba? So, magagather ka experience. So, 25. So, pareho kayong out of prime na rin. Ang lalaki lang kasi is yung higher normie tsaka yung pogi. Yun lang talaga yung masusurpas yung tinatawag nating age pill na sinasabi. Yung sinasabi nilang manage like fine wine. Pag normie ka is marami ka dapat ipo-provide. Silvidor ka pa. Ibig sabihin beta box talaga yung strategy mo. Silvidor ka, simp, tapos mas marami ka na po-provide. Pag nasurpass mo yan 25. Tapos ito pang catch niyan. Yung catch niyan is mostly ng mga babae dyan is mataas na standard. Kasi nga habang nag-aaral sila, 'di ba? Nakwento ko na 'yan. Mas tumataas standards nila. Kasi nga ang factor na rin dyan is yung hypergamy nga. Dahil gusto nila makadagit ng may tsura, mayaman, 'di ba yung 50 Shades of Grey ganun, 'di ba? So Titanic sino ba yung bida dun basta yung Titanic tapos Twilight ganyan. So yun yung standards nila mas tumataas pagka 25 na pataas. Kaya napansin ko to dati nung bata ako. Nakaka-track ako ng 24 tapos yun yung mga ganun. Pero pagka matanda na, nagugustuhan talaga ng babae talaga looks eh. Kaya nagda-downgrade sila dun sa sa age bracket. Tapos syempre alam din nila na nurse ako. So ibig sabihin kahit na 21 ako that time, alam nila na nurse ako rin. Kaya pinatulan ako ng 24. So hypergamy rin talaga eh. So napasa ko yung looks threshold kasi 24, biruin mo, di ba? Yung 23, yung isa nurse din. Yun yung na-meet up ko dun sa monumento eh. Ah, tapos sabay, yun yung nakita ko sa laptop niya na marami siyang mga lalaki na options. Ibig sabihin marami na siyang pinapapunta sa bahay niya kasi nga village siya nakatira eh. Nurse din siya sa Amerika. So, mas malaki kita niya kaysa sa akin. Ako, fresh grad lang nun. Actually, fresh grad lang, 21, nag-aaral ako nun. So, syempre, hypergamy niya dahil iniisip niya, nasa village siya nakatira. Hindi siya nakapag-SEX sa akin. Although, maraming mga pogi doon. As in, pogi lang talaga yung inaano niya. Mini-meet up niya. So, yun yung hypergamy talaga. Hindi ka, lahat na nasa relasyon is, doon lang talaga makakategorize sa alpha seed, beta needs, alpha fuck, beta box. So, ibig sabihin, di ba nga yung Brefolt's law is, hindi makikipagrelasyon yung babae pag hindi mo na-meet yung conditions niya. Which is yung mga standards niya.
lahat din ng babae may alpha widow, kahit pa virgin yan. Di ba sinasabi ko na sa inyo? Kasi may um, ideal preference na siya ng looks ng lalaki. Yun yung mental image niya, which is nakukuha niya rin sa mga napapanood niya. Tsaka yung mga trend, yung mga uso, ganun. So kaya sa Pilipinas, uso yung mga chinito kasi nga, yun yung napapanood nila BTS, Korean novela. Pero hindi yun yung, nadibang ko na rin yun, yung chinito na yun is hunter eyes yun. Or mala hunter eyes yung mata. Kasi ako, sinasabi nila maliit daw mata ko, chinito daw ako. Mukha raw akong Korean. Hindi naman singkit mata ko, ang laki-laki ng mata ko eh. Matalas lang yung gilid niya, kaya ganun. Pero bilog yung mata ko kung tutuusin. Hindi talaga siya ano. Kaya hindi ako naniniwala sa chinito-chinito na yun sinasabi nila. Bigyan mo ng Ryan Bang, price tag, ayaw. Ayaw nila ng ganyan. Kaya kalokohan yan eh. Dami-daming chinito na nakikita kong Pinoy, hindi naman talaga single pa rin. Kaya kalokohan yan eh. Hindi ako naniniwala dyan. Yung shape na mata talaga. Na ano, yung Chad eyes. Yung gusto nila. Or Chad light na eyes. Yun yun. Yun kasi yung uso sa Pilipinas, 'di ba? Yung parang malasinggit daw sabi. Pero hindi totoo yun, chinito na yun. Kasi inoobserbahan ko yung mga medyo singkit na ano nasa relasyon, hindi naman yung singkit talaga na typical na parang chekwa talaga eh. Kalokohan yun eh. So yun nga, yun, yung mga 18 to 25, mga nagkakarelasyon dyan is may mga pogi. Seryoso rin naman talaga rin yung iba. Kasi yun yung best option nila at that time. Kaya nga merong kasabihan din na ano eh, ibig sabihin, she's not yours, it's just your turn. She's not yours, it's just your turn. Tama yun. Kahit na ikaw pa yung nakauna, turn mo yun. Pero tapos kinain mo yung oras niya, ibig sabihin yung prime niya. Kasi yung hypergamy ng babae, hindi naman nahihinto yan. Tsaka may fina-factor din sila dyan kung nakikitaan ka nila ng future. Kaya yung ano, hindi naman totally talaga na nakikipag-hopace yung babae, lalo na sa Pilipinas. Nasabi ko na rin yan sa inyo dati na hindi talaga nagpaparami talaga ng body count hanggat maaari. Pero ngayon nga sa Gen Z, dumadami yung body count nila kasi nga yung mga pogi kasi is marami na talaga silang ano, mga dinidiskartehan. Yung iba ng mga nagsisinungaling, di ba? Pero alam din ng babae yan eh kasi alam nila yan dahil sa itsura, yung kilos. Kaya lalo na babae, meron din sa dark psychology na ano ko. Totoo to na bago ka pa magsalita or bago ka pa mag-isip is alam na ng babae yung iniisip mo tsaka yung sasabihin mo. Nagpe-play dumb lang sila. Kasi alam nila talaga yung gusto mo which is sex lang talaga. So parang pagka naging honest ka masyado, pwede mong gawin yung kung pogi ka. Lilabel ka nila na confident ka. Tapos sabay, wala kang pakialam kasi marami kang option, ganun. Kung normie yung itsura mo, tapos depende nga sa treatment, diba? Kasi sa itsura mo, diba? Tapos sabay ano, i-assess pa nila yung mga kilos mo. Magte-test pa yung mga yan eh. Yung mga ano talaga. Pero pagka gustong gusto ka talaga niya is total submission talaga yung gagawin niya. Parang ikaw masusunod. Usually sa unang kita yan, alam na nung babae yan eh. Kung matutulog siya, kasama mo siya or hindi. Yung unang kita pa lang, yung frame, ganyan. Pero unang-una talaga looks. Kasi pagka once na nag-eye to eye contact kayo sa unang meetup, alam mo na kung saan papunta yun eh. Kung mapupunta ba to sa ano, sa check-in or hindi. Kasi yung ligaw, umepek naman yung ligaw na yan, kaso matagal nga siya.
na hindi kagaya nung kasi ang selector talaga babae. Babae yung namimili eh. Hindi naman lalaki. Sure na pwede kang mamili, manligaw, ganyan, nag-approach. Kung trip niya yung mukha mo, napabilis yung hypergamy niya. Which is dun sa genuine desire niya talaga. Kung yung nanligaw is yung trip niya talaga. Na pero pagka hindi niya trip, reject niya yan. Or pagbibigyan niya, pero magiging silbidor ka, taga-libre, hanggang may makita siya na best option. Yun yung mga, ano, nanliligaw na matagal na buwan-buwan. Kasi hindi pa rin binibigyan ng SCX kasi nga nag-aantay pa ng ibang option. Kasi kaya kanya pinag-aantay is ikaw yung best option niya pero hindi siya genuinely attracted sa'yo dahil sa looks mo. Yun yung mga nanligaw talaga na umabot 3 months, yung iba pa nga 1 year, 'di ba? Yung kwento ko yung sa ex ko, yung first girlfriend ko. That time 18 siya nun. So parang siguro 17 yun naging sila. Pero hindi niya binigay SX doon for 1 year. Kasi hypergamos babae kahit sabihin mo na Pero siya tahimik yun, religious yun na babae ah. Pero nagma-monkey branch pa rin. Tapos at nandun siya sa loob ng relasyon, nag-entertain pa siya sa iba. So ako yung in-entertain niya na tapos nakipaghiwalay siya doon. Nagwawala-wala pa nga yun. Actually, maliit yung lalaki na yun eh. So, yun yung kaya may mga normie pa rin na nagkakarelasyon is namag nila yung nandoon sa lugar na yun. Tsaka at that time, at that specific time, ikaw na yung pinaka-best option nung babae. Kuwari, ikaw tingin mo sa sarili mo, pangit ka. Tapos, pinatulan ka. Malamang, ikaw yung best option ng babae. Dun sa lugar na yon or sa mga nanligaw sa kanya. Kasi usually, babae, hindi naman talaga nanliligaw talaga yan eh. Hindi naman nag-a-approach yan. Ibi-break nga lang talaga nila yung rules para sa may mga itsura. Either high-tier normie yan or pogi. Kagaya ng pakikipag-usap, sila unang mag-a-approach pagka gusto nila yung itsura mo or ahead ka sa itsura sa looks. Binibreak nila yung rules, 'di ba, para sa mga pogi. Totoo 'yan kasi naranasan ko na rin na approach, naranasan ko bigyan ng love letter, naranasan ko na ididikit yung braso ko sa boobs nila. Naranasan ko na sila yung unang yayakap. Naranasan ko rin sa katrabaho ko na hinahalikan ako sa pisngi. Normie, hindi mo mararanasan to. Formal treatment lang. Manligaw ka. Kung normie ka, sure, pwede kang magkaroon ng karelasyon. Pero yung mga ganito, as a friend, as a, anong tawag dito, yung katrabaho, hindi mo mararanasan to. Yung mga sinishare ko sa inyo. Kasi nga, yung mukha ko is nandun siya sa category na cute. Yung cute, yung parang harmless. Tapos, parang mix siya ng masculine tsaka feminine. So, yung dimorphic talaga na mukha ko is rare talaga siya. Kasi kahit ako pumunta ako sa mall wala akong nakikita na talagang kaano na mukha ko. Hindi sa pagiging narcissist to kino-compare ko lang yun. Kasi competition, di ba, yung mga lalaki, competitive naman talaga. Yung kunwari lang yung brotherhood, di ba? Ayun pala, panoorin nyo yung kay Incel TV ngayon, yung Rehab Room. Yung mga lalaki is competitive talaga. Kunwari lang yung mga magkakaibigan. Kasi dun sa common interest. Pero once na may babae na yan, papakyut na yan, mag-iiba na yung treatment sa isa't isa. Tapos sabay, kung lamang ka sa looks is, ang gagawin nung normie is, ikakakblock ka, nangyari rin sa akin yan. Kung below ka naman sa looks is, yung mga normie na yon is, pangit treatment dun sa pangit para magmukha siyang alpha. Feeling alpha siya. Kasi ang mga pogi hindi naman usually yan ng ng da-down ng tao kasi nga nakaka-receive naman sila ng positive reinforcement sa ibang tao. Yun na experience ko Actually nga mas charming nga yung mga may itsura. Kuwari,
Meron akong mga katrabaho na mga may itsura. Tahimik lang din sila eh. Na ano, hindi naman talaga sila yung parang mayabang. Ang kinainisan ko yung normie talaga. Normie talaga yung pinaka ano talaga nakakabwisit. Kasi yan yung parang mayabang, tapos yan yung anong tawag dito. Sila yung nangmamata ng mga pangit, tapos sila yung nang kakakblak ng may itsura. Parang basta yun nga yun, 'di ba, sa Blackpill, pag both extreme is magkakaroon ng problema. Lamang lang yung pogi kasi may respect dun sa babae. Paano kung dun ka sa lugar na trabaho na puro babae? Lamang na may tsura ka. Kasi, syempre pag nirespect ka ng mga babae is, yung ibang lalaki rin is, ire-respect ka na rin kasi no choice sila. Parang ganun lang yung mangyayari. No choice sila. Merong din babae na ipagtatanggol ka, ha? Naranasan ko rin yun. Kuwari, um, meron nang aapi sa'yo, oh, huwag ka naman ganyan, hindi naman siya ganyan. Pagtatanggol ka dahil sa looks mo lang talaga, na nakyutan sa iyo yung katrabaho mo. Naranasan ko rin yan dati na ano, naranasan ko rin yung sila yung mismong magyayaya na, oh, sabay na ako sa iyo umuwi. Kasi ako yung introvert na tao, hindi talaga ako nagyayaya. Actually, parang nagyaya na ba ako na ano, na kumain sa labas ng mga kaibigan, ganyan, or mga katrabaho na babae. Never. Never. Never yun. Naalala ko, never ako nagyaya. Kasi introvert ako eh. Usually sila nagyayaya sa akin. Lalo na yung mga babae. Kasi nga nasa field ako ng ano, di ba? Nursing, di ba? So, puro babae yan. So, sila yung nagyayaya sa akin na lumabas. So, yun. Yung mga nasa relasyon dyan na mga lalaki is may mga makikita ka na Gen Z na mangilan-ngilan na nasa relasyon. Kasi nga, sila yung best option na nandoon. Pero pasok pa rin yun sa hypergamy, sa alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. Pero past 25 niyan is mahihirapan na sa both gender talaga. Kasi, ang psychology ng lalaki is 25 ka na pataas. So, may iniisip mo na magmamadali na tong babae na to. Kasi kikilalanin, okay pa yung 25 pero yung alanganin na edad is 28. Kasi kailangan mong kilalanin yung babae. Hindi naman agad-agad mo yan bubuntisin eh. Pero na lang kung mababa yung SMB mo. Kunwari normie ka, 5 ka lang. Tapos nagkaroon ka ng girlfriend mo, first mo. Posible yun. Posible yun na ganun, na buntisin agad ng ilang buwan pa lang, kagaya ng ginawa nung sub-5 kong katrabaho. Nagka-girlfriend na ano, binuntis agad. Kasi nga, ang SMB talaga ng ano, ng mga tao is yung looks talaga. Ang dami nababaliw sa looks talaga eh. Yan yung binibreak nila yung rules. Sa babae is yung age, yung fertility period nila. Kasi nga, doon nakabase yung mating choices nila. Early stages hanggat maaari is pang long term din siya pero may tsura, yung pogi. Pero hindi nila ganong priority yung pang long term kasi nga ang 18 to 25 is gusto lang niyan yung mapopost sa social media, may boyfriend siya na pogi, or may boyfriend siya na normie na may mapera. Kagaya ng mga sa Facebook na uh, influencer, 'di ba karamihan doon normie naman yung mga itsura. Pero mapepera kasi pang flex nila yun eh, yung mga pera-pera, mga 1 million, 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 ganyan. Tapos yung mga nagtatag maxing, yan, kahit nga sila awit gamer eh. Para sa mata ko nga, sa totoo lang yung mga influencer sa FB, sub 5 yung mga yun eh, yung mga lalaki dun eh, kung titingnan ko. Pero kung ikukumpara ko sila sa mga nakikita mo pang araw-araw, medyo lamang pa rin sila sa itsura. Kasi si Boy Tapang, nakita mo ba yung kabarkada ni Boy Tapang? Nakita nyo? Yung sumasayaw-sayaw siya na may alak. Siya yung mataas yung sa SMB. Ibig sabihin ng SMB looks looks. Sabihin mo isama mo na yung status. Nakita mo ba yung kasama ni Boy Tapang yung sumasayaw-sayaw sila ng ano, ng may dala siyang alak, nagtutwerk-twerk siya.
'Di ba siya yung ano, pinakamay itsura dun sa barkada niya? Oh, kaya kahit yung mga influencer na yan, yung nagkaka-girlfriend ng normie, sasabihin nyo, pangit-pangit naman na itong lalaki na to. Pero dun sa circle na yon, maging lang din naman talaga to kasi bihira lang naman talaga yung mga pogi talaga kagaya nila Piolo Pascual, Dieter Ocampo, Mark Anthony Fernandez. Bihira lang talaga yan. Si Mark Anthony nga nakulong, 'di ba, dahil sa jutes. Ah, dahil dun sa marijuana, 'di ba? Tapos sabay ano, ah, yung dalawang security guard na police pala na nagbabantay na nakipag-ano pa sa kanya, 'di ba? Alam mo na, STX. So, yun talaga dahil sa sobrang rare ng pogi, nabe-break talaga ng rules yung mga ano ng ano babae. O sabihin na natin si Koy Koy. Eto, sample natin. Oh, nakita ko yung mga crew niya eh. Sino ba yung mga crew niya? Tingnan mo yung mukha dun. Ito i-rate natin to kasi nga 'di ba black pill naman tayo dito. Yung mukha ni Koy Koy normie yan. Ah, magkaka Hindi naiiba yung SMB ni Koy Koy, Frank, tsaka ni Pudong. Silang tatlo lang may tsura doon. Ives Fresco, below yan. Below yan. Lahat ng mga ano, below. Kaya nga pansinin mo, yung tatlo lang yung mga parang nagsasalita lang din gaano. Si Koy Koy, Frank, tsaka si Ives Fresco, yung pagsasalita niya. Nagsasalita rin naman siya pero hindi siya yung madalas. Kasi nga ano, yung may effect din naman yan sa group eh. Parang, kumari lang din naman kasi yung brotherhood eh. Pero meron talaga yung ano eh, parang mugging din na nangyayari. Pero pailalim lang. Eh, syempre malamang yung mga yan, nakabasa na rin yan ng 48 Laws of Power. Kaya, tsaka sa age na rin, tsaka sa pagsasama nila, kaya matibay rin yung samahan nila. Pero yung talagang ano, brotherhood, kaya mas maganda talaga mag-solo sa life eh. Gamitin mo na lang yung mga tao na mapapakinabangan mo base sa sitwasyon mo. Kasi ang constant lang din naman, kahit nga si Lao Tzu, di ba? Yung mga philosopher, ang constant lang naman talaga is change. So, yung ikaw kahapon is hindi na ikaw yung ngayon. So, gaano mo ba kasigurado yun na, kunwari ikaw si Paulo kahapon, gaano ka kasigurado na ikaw na yung ngayon na Paulo? Kasi nga nagbabago, change, 'di ba? So ganun din 'yan. Eh, yung babae, paano ba sila nagbabago? Nagbabago sila base sa fertility period nila. Yun yung nakaka-affect ng mating choice nila. Kaya sinabi ko rin sa inyo na walang piniling mali yung babae kasi nga hindi naman niya talaga makukuha yung whole package ng hypergamy niya. Realistically, gaano ba yung kagaya ni Piolo Pascual na mayaman na may status na pogi pa? Actually, kung active lang sa dating life si Piolo Pascual ngayon, which is ayaw niya talaga, wala naman talaga siyang gana eh. Kasi nga, 40 plus na rin ata yun eh. Tsaka may anak na rin naman siya. So parang wala na rin siyang gana na ano. Tsaka parang focus niya is dun sa sarili niya. Triathlon. Nagta-triathlon yun eh. Tapos gym. Tsaka yung acting career niya. Tsaka yung anak niya pa pala si Inigo. So kung active yun ngayon, marami magiging ano yun. Yun talaga yung men age like fine wine. Sila Mark Anthony Fernandez. Kasi may mga pera na yung mga yan eh. Tapos sabay napanatili pa nila yung slim build nila pati yung looks nila. So kahit ngayon, papatulan pa rin ng babayan kahit Gen Z kasi nga yung rare yung looks nila. Rare, hindi mo siya nakikita na pang sa normal na araw. Diyan sa Pilipinas, gala talaga ako sa Pilipinas. Nag-iikot-ikot ako sa mall, nag-hiking pa ako dati, nagta-travel ako Tagaytay, Baguio, kung saan-saan pa man yan, iba-ibang city. Gala rin talaga ako dati. So, nakikita ko talaga yung mga mukha ng tao is wala ka talaga makitang Chad. Sa TV ko lang sila nakikita. Sa TV ko lang sila. So, parang
napapaisip ako. Tapos minsan pagka nandun yung presence ko dun sa lugar na yun is yung mga tao is napapatingin talaga. Kasi rare din naman talaga yung itsura ko talaga eh. Actually, kung makita nyo ako sa personal, promise. Hindi sa pagmamayabang kasi meron akong katrabaho doon na ano, pogi, ganun ako na ano, kasi bagong kita niya ako nung ano. Yun pa pala kwento ko sa inyo yun. Noong 2019 yun eh. Itong lalaki na to, kalbo, nakasalamin, naniniwala siya sa ano, pag natapos niya yung nursing career niya is magkaka-girlfriend. Virgin pa siya eh. So, niyayaya niya ako, saan ka ba nakatira? Hatid na kita. Kasi ngayon, wala nga akong kotse, di ba? So, hinatid niya ako, binababa niya ako doon kasi on the way naman. So, yun yung paniwala niya na ano, sabi ko, sa isip-isip ko noon, nako, nandito ka sa West, game over na yan. Magiging single ka o virgin ka, ano. Sure, makakakuha ka, gagamitin ka na lang as beta box. Kasi 28, kalbo na siya eh. As in, kalbo na talaga, panot. Tapos nakasalamin pa siya, maliit pa sa akin, 5'4 lang. So mostly rin talaga ng Pinoy dito is walang competition. Kaya kahit yung 20 anyos, magto-21 na yun ngayon eh. Pwede ko makuha yun. Kwentuhan ko na lang kayo pagka dumapo sa palad ko. Kasi wala talagang competition dito. Tong looks ko na to, walang competition. Pinoy, walang competition. Kasi ang dami ko na nakita mga Pinoy talaga dito sa ano, sa bansa na to eh. Talagang di sa pagmamayabang, below talaga sa akin, promise. Na ano, kaya mapipilitan yung mga iba na ano. Pumunta ako dati, nag-aral ako dun sa Hastings. Yung 24 na babae, ako 33 that time. Siya yung nagyaya sa akin manood ng Netflix. So, nanood kaming Netflix. Tapos, sino-holding hands ko na siya. Medyo pumapalag-palag pa siya nun. Tapos, yung kalaunan ay pag-holding hands. Kaso, hindi ko sex yun. Kasi shared room sila. Sa isang room is 4 na babae. Doon naman sa isang room is 4 na lalaki kami doon. So, wala kayong paggagawaan. Tsaka, dalawa kami nag-aaral. Both, yun yung pakay namin dito sa bansa. So, yun. Yung mga nasa relasyon ngayon na ano, mostly talaga niyan beta. Yung mga normie. Kasi nga, di ba yung mga prime age din na pogies, hindi rin magsesettle yan kasi nga, ang dami rin namang option talaga eh, na biruin mo, tatlo yung ano nila, nasa rotation nila, roster. Dun nga sa ano, dun sa, anong tawag dito? Sa palabas ni Bugoy na Koy Koy, may isang babae dun is, kwenento niya, pinapauwi na siya ng boyfriend niya. Gen Z yun 21. Pinapauwi na siya ng boyfriend niya kasi may pupunta pang ibang babae. So, ganun sila ka-willing mag-share. Sa Gen Z to sa Gen Z. Ganun sila ka-willing mag-share. Tapos yung ka-LDR ko, 23. Tapos yung ka-FWB ko, 27. Dalawa sila, alam nila na sabi ko may girlfriend ako o mag-FWB na lang tayo. Kasi may in-entertain din siyang iba. So, pumayag. Ganun sila pagka gusto ka talaga nila. Tsaka ikaw yan yung pinaka-best option ng babae. Is willing talaga sila na mag-share. Kasi nga hypergamous babae. Gusto lang nila is mapunta sila dun sa top G na option nila. Top G na option. Hindi yung top G kagaya ni La Koy Koy or kung sino pang top G na yan. High value man na yan. Na ano. May high value man naman talaga dun sa mayayaman eh. Beta box. High value man naman talaga yung beta box. Kasi sino ba naman hindi magiging high value man? Ang dami mong pera. Pero yun yung beta box side na hypergamy. Ang isang high value man na talaga is true genetic. Genetic, pogi, pagiging pogi. Kaya kaya ganun yung mga strategy ng ano. Actually, biruin mo. Sa Gen Z nga, pwede nga mambuntis na marami yung ano eh. Kunwari, pogi ka. Nagka-girlfriend ka, buntisin mo na. Pwede nga yan eh. Kasi nga, di ba pareho naman kayong walang trabaho. Tapos sabay yung ibang ano, magiging single mother din siya sooner or later. Kasi pareho kayong walang trabaho. Biruin mo 18. Paano kung gusto nyo mag-college?
Maghihiwalay din kayo sooner or later eh. Na ano eh, pagka bata pa, ganyan. So, ang matitira niyan, pag 25 pataas na, yun, yung mga tira-tira na talaga, single mother. Biruin mo, 19 million yung single mother. Tsaka yung may mga alpha widow. Actually, lahat naman talaga ng babae may alpha widow. Pero sa 25 pataas is mas brutal yung alpha widow nila. Yung marami ng excess, yung iba, yung isang side naman, onti nga excess pero may ideal na hypergamy dahil nakapag-aral, nakapag-travel. So, tapos marami pang dagdag pa yung mga simp, yung mga low value na lalaki, yung message ng message. Nakakadagdag din yun sa alpha widow ng babae. Tsaka sa hypergamy ng babae. Kasi nga, yung ang daming nagme-message eh, attention. So, isipin ng babae is high value siya dahil dun. Hindi naman, alam naman niya na isi-sex lang siya. Huwag kayong maniwala na hindi alam ng babae na sex lang sila. Pero ayaw lang talaga nila makipag-sex dun sa hindi nila gusto. So, yung mga nagme-message sa kanila, hindi nila ine-entertain yan. Pagka tiningnan nila yung itsura is pangit. Tinitingnan nila yung itsura niyan bago mag-message, review nila yung profile kasi nga mapili ang babae. Eh pagka marami yung nag-message sa kanila, 50. So hindi na nila ganong mamomonitor din yan kasi sa dami, di ba? So yung magi-stand out na lang talaga sa profile picture, which is yung bone structure ng mukha mo, kahit malayo yan sa picture, kita yan. Yung facial width to third, kahit anong tawag dito, nagso-swipe yung babae, mapapahinto yan dahil sa golden skull na mukha mo. Kasi yung jawline, orbital region, nose, lips, distribution, facial harmony tawag dyan eh, di ba? So, magi-stand out yan sa lahat ng nasa swipe. So, mapapahinto yung babae. Kala mo ba? Yung babae, pagka nagsa-swipe yan sa mga dating app, is iniisa-isa nila yan. Hindi mabilis mag-swipe yan. Meron na ako nakita niyan eh, na sa TikTok ata, or sa short. Yung babae is, mabilis sila mag-swipe. Puro left. Puro left. Tapos sabay, sa unang tingin pa lang, pag may nag-stand out, which is yung face talaga, nag-stand out dun sa bone structure na mukha, dun mapapahinto sila. Tapos babasahin nila yung profile nun, tapos isa-swipe nila ng right. 'Di ba sa atin sa lalaki is mating strategy makarami. Tapos kung sino yung dumapo sa palad mo, yun yung igagrab mo. 'Di ba sa dating app ganon? Swipe mo right lahat. Kung sino yung makamatch mo, dun mo i-view kung gusto mo ba yun, hindi. Pag hindi mo i-entertain. Actually, yung iba nga, kahit hindi nila gusto, ni-entertain pa for the sake na dagdag body count or sex. Sa babae is ganun din. Mabilis din sila mag-swipe ng left. Kasi 80% nga dim, undesirable. Yun kasi iniisip na lalaki, kala nila nire-review yung profile. Hindi nagre-review yung babae ng profile. Mukha lang talaga pag nag-stand out yung mukha mo. Meron silang lie detector test eh. Alam mo ano yun? Yung mukha mo. Alam nila yung kung ito bullshit to. Kung pangit. Pangit yung profile. Yung mukha. Tapos, doktor siya or kung ano. Ito bullshit to. Ayoko na ito. Pag normie, titingnan lang yan. Walang chemistry. Walang vibe. Yun yung ano nila, di ba? Vibe, chemistry. Pag normie, pang friends ko lang yan. Pang orbiter, emotional tampon. Actually, emotional tampon, high tier normie pa nga yan eh. Hindi maging emotional tampon babae ng normie. Sinasabi ko na sa inyo, ang dami-daming normie na nasa kasal ngayon eh. Wala nga nag-move sa kanila eh. Naagawin sila eh. Na ano eh. Di ba? Pansinin nyo yan. Kayo mga nagtatrabaho dito, yung mga kasal na kakilala nyo, nakita nyo ba na inagaw? Hindi, 'di ba? Sino ba yung may multiple na partner? Yung may tsura. Tapos meron pang pera. Yung committed na lalaki, pagkasal yan. Tapos pogi, sasabihin responsible. No. 'Di ba? Kung pag yung
yung normie, committed, kasal, sasabihin beta simp provider. Which is totoo naman talaga. Dahil nagsettle lang yung babae dun dahil simp provider yung lalaki. Or nagkaroon na siya ng epiphany phase. So, lahat talaga ng nasa relasyon is di makakawala sa hypergamy ng babae. Alpha seed lang yan or beta needs, beta box or alpha fox or beta box. Kaya swerte yung mga just be first, yung mga ano. Kaya uso yan dati, yung talaga nanliligaw. Pero ngayon kasi Gen Z, hindi nauubra rin yan eh. Kasi may SOCMED na eh. May nag-hit na sa kanila, ang dami, Instagram. Lalo na yung 18 to 25. Yan talaga yung ano eh, high value talaga na babae. Yung kasi yan yung prime age nila eh. Actually 25 parang hindi na nga rin prime age yan. Nung panahon ko nung bata ako natatandaan na ako diyan eh. Na ano, nag-a-adjust na lang ako ngayon dahil 37 na ako. Tsaka hindi na rin ako nag-aano yung nakikipag-usap, nag-a-approach ganyan. Kasi nga SOCMED na ngayon, hindi na uso yan. Ang papansinin mo lang is nag-o-orbit sa'yo. Kung sino nag-orbit sa'yo, yun na lang papansinin mo. Sana tong 21, kukwentuhan ko kayo neto. Pagka ano. So, yun nga yan pag nasa relasyon. Mostly kasi nasa relasyon ngayon is bete. Kasi at that time, sa Gen Z to 18 to 25. 18 to 25 itong pinag-usapan natin na nasa relasyon. Kahit papas din eh. Beta needs na rin yan. Kasi nga, anong tawag dito? Kupas na. Tapos na yung prime age nila. Nagkaroon na ng epiphany phase yan at age 25. So, beta rin talaga. Kaya nagulat din ako dati sa Blackpill, yung mga comment section. Oh, Rolo, nasa relasyon ka. Beta ka. Kala ko, inanalyze ko, ha? Lahat ba na nasa relasyon, beta? Napaisip ako, beta nga talaga yung mga halos lahat na nasa relasyon ngayon. Kasi nagsettle na lang sila. Kasi yung pogi talaga is genetic, di ba? Yung mga alpha is genetic. So, pagka yung alpha ba na nasa relasyon, sasabihin mong beta yon. Kahit sabihin mo mag-simp yun, magbigay-bigay. Si Gerald Anderson ba, sabihin mo beta yon. Oh, beta yung kilos niya. Kasi nabibreak yung rules eh. Dahil pogi siya eh. May height pa yon, 5'11 kaya yung tao na yun. Kasing height ni Daniel Padilla. So, si Gerald Anderson, kahit matanda na siya, simp pa nga rin siya actually. Nagbibigay-bigay ng Cartier, 'di ba? Oh. Pero may nagsabi ba sa kanyang beta? Wala, sinasabi pa nga siyang fuckboy. Wala nagsasabi nun kasi ang alpha is genetic talaga. Yan yung hindi matanggap ng mga ibang red pillar na matatanda na eh. Na kagaya ni Rolo Tomas eh. Oo nga, sinabi niya yung alpha fox side pero hindi niya matanggap yung hindi niya pinofocus yung alpha side talaga na kung sinabi mo na agad yung game, which is about looks, o di game over na, di ba? Tingin mo ba yung mga normie tsaka below average magsisimpa, manliligaw? Never, no. Alam mo naman yung treatment eh. Kasi mararanasan mo yan. Imposibleng hindi nagtry ang normie tsaka below average manligaw. Nagtry yan, pero rejected. Kung alam mo na tong lookism, papatulan mo na lang yung nag-orbit sa'yo. Na nag-orbit sa'yo na babae. At least doon, malaki tsansa mo. Posible yun Posible yun. Meron akong pinsan na may cleft palate na para may nag-orbit sa kanya na babae, gusto siya. Siya naman parang ayaw pa niya kasi pilingero. Boy, sa isip-isip ko nga, sabi ko sa nanay ko, patulan na niya yun. Pero hindi ko alam yung edad ng babae na yun. Feeling ko epiphany phase na yun. Kasi 30 na rin yung lalaki na yun. 35 na yun eh. So, katrabaho niya raw, baka malamang 33. Yung lalaki na yun is may pamana na bahay. So, alam mo na, kahit cleft palate ka, alam mo na yung pakay ng babae. Diba?
So, walang palya talaga yung ano eh. Tapos nandun na yung age factor, yung post-wall na nga yun eh. Yung babae, malamang post-wall na yun. So, yung mga nagsasabi dyan na ano, na genuine naman talaga yung desire na, oo, kuwari, normie ka, or below ka, genuine yung desire niya, hindi sa looks mo. Iba yung sinasabi natin genuine desire sa looks kaysa na-provide mo. Genuine desire nila dun sa na-provide. Paulit-ulit na ako sinasabi niyan eh. Masaya ba sila dun sa pangit? Oo, masaya din sila doon. Dahil sa na-provide ng pangit, silbidor, simp, sumasaya sila na narcissist sila or feeling chad yung babae. Sino hindi ba naman magiging masaya dun? Genuine pa rin yung desire dun. Pero sa providing factor. Yung sa looks naman, genuine desire doon dahil sa pagnanasa dun sa itsura ng lalaki. Which is, ibe-break niya yung rules lahat para doon. May kipag-SEX yan ng first date, Papa BJ yan dun sa ano, sa kalye, sa parke, makikipag-SEX sa beach, sa parke, makikipag-SEX sa sinihan, magpapapinger sa sinihan. Yan yung sinasabi ko. Pero pag normie yan, hindi. Iaalis niya yung kamay mo, promise. Gawin mo yan, normie ka. Hindi ubra yan. Iaalis niya yung kamay mo. Pera na lang kung ikaw talaga yung pinaka-best option niya. Yung talagang sa Gen Z to kumari 18 to 25. Kasi malilibog yung mga babae na yan eh. So kung wari, ikaw na yung pinaka-pogi dun. Oh, di ba sinample ko nga sa inyo? Kaya naman nagkakaroon ng girlfriend pa rin si Boy Tapang kasi maging. Nakita mo ba yung barkada niya na sumasayaw-sayaw? Yung iba nga dun matangkad pa sa kanya pero below sa looks eh. Siya talaga yung nangingibabaw sa mga barkada niya, sa tropa niya. Actually, yung nagwawala nga siya dun, kinakampihan pa siya ng barkada niya, di ba? Yung nagselo siya kay Cherry White. Oh, maging lang yan, brother. Kaya hindi na, yung mga mahihina IQ dyan is, hindi sila, yung utak nila walang kakayahan na suriin yung mga sitwasyon. Hindi nila kayang suriin yung sitwasyon. Kaya kahit anong debunk nyo sa black pill na looks talagang importante sa lahat is walang pupuntahan yan kasi naobserbahan mo yan since bata eh. Posibleng mga lalaki dito hindi nag-a-approach or nang try manligaw dati at some point in life nila. Siyempre, nag-try din naman yan. Kung nagfe-fail is may mali. Alam mo kung ano mali doon? Yung looks mo. Yun lang yun. Di kung alam ng mga tao to, di move on na agad. Oh. Yung kasi sinasabi nila, tangina, grind tayo. Walang masama sa grind kasi ikaw rin naaanin yan. Makakakain ka, makakabayad ka ng bills mo. Di ba nga? Walang masama niyan. Pero kung yung sinasabi nyo na hustle culture para lang sa babae, pwede beta box. Pero post-wall na. Or gagamitin ka na lang na provider for lifestyle tsaka pang flex. Dahil sila Koy-Koy, si Koy-Koy kaya naman nagkakaroon ng 3 babae yun kasi normie naman din yung itsura niya eh. Kasi wala ring competition sa barkada niya eh. Maging lang din yung kay Koy-Koy, tas may pera pa siya, tsaka influence, rapper pa. Dagdag pa yun sa sa status. Tapat mo si Piolo dun. Oh, yung 3 beats niya, aalis yun. Meron nga isang interview. Ano ba nagustuhan sa iyo ng mga babae mo? Hindi niya rin masabi. Tapos one time nag-joke siya, pogi. Siguro pogi ako. Tapos biglang yung babae niya mismo nag-react. Ha? Tapos natawa yung babae niya. Dun pa lang, kahit na sabihin mo na yun, sabihin mong pabiro yun, medyo yun para ka na sinipa sa itlog nun. Kasi yung reaction ng babae, di ba sabi ko nga sa inyo is, huwag niyo paniwalaan yung salita ng tao. Dahil talk is cheap. Di ba? Talk is cheap. So, ang paniniwalaan niyo yung kilos. Yan, Psychology 101. Huwag niyong paniwalaan yung salita ng tao. Yung kilos. Actually, yung kilos ang tatatak talaga eh. Kuwari, hindi ka nga masalitang tao. Ako hindi talaga ako masalita. Pero, nangingibabaw yung pangalan ko. Marami akong friends sa workplace.
friend to as a workmate popular yung pangalan ko dahil kahit na introvert ako, yung kilos ko is pulido ako magtrabaho, tapos hindi ako na ipagkwentuhan ng nonsense. So, may sense ako kausap, ganyan. So, yun yung tatatak. Kaya na madali nila matandaan pangalan ko. Bukod pa sa looks ko na pangdagdag din talaga. Which is yun talaga yung pinakauna na nakikita. Mostly pa ng mga pasyente doon, babae rin, di ba? Matatandang babae. So, yun yung pero na-blackpill din talaga ako doon. Kasi yung in-interview sa barbero, latest niya yun, panoorin niyo yun. Yung latest na interview niya, 2 hours yun eh. In-interview siya kung ano nagustuhan sa kanya ng mga babae niya. Hindi niya rin alam. Tapos bigla niyang ginoke yung isa na pogi daw siya. Tapos nag-react yung mga babae niya sa background. May narinig ako, huh? Tapos tumatawa-tawa. So, yun pa lang. Alam mo na, Psychology 101 yung action talaga. So, pinili si Koy Koy is dahil sa fame niya, status niya, tsaka sa pera niya, tsaka sa lifestyle. Pero yung look side, hindi. Hindi. Kaya naman kinikilig yun. Nakakakilig din naman talaga pagka yung mga pangangailangan mo, yung luho na bibigay ng lalaki. Nakakakilig din naman talaga yun. Genuine desire yun, pero sa beta backside. Hindi kasi maintindihan ng mga red pillar yun na yung maliit lang daw na factor yung looks. Kasi personality daw, tsaka pera-pera labanan. Wala kasi silang experience eh. Tsaka hindi nila nakikita yung mga binibreak talaga na rules eh. Nakakatawa. Tsaka, gaano ba karami ang pogi? 10% lang sa lipunan yan, di ba? 20% yung mga high value man na sa genetic look, di ba? Yung 10% na yun, heteronormy pa. Yung another 10% is mga chad na yun, yung mga pogi. Si Boy Tapang nga considered as normie na yan eh. Pero biruin mo, yung nakita ko yung kabarkada niya, below pa sa looks niya. Ganun ang labanan ngayon. Kaya hindi yung data na sinasabi 80% dim unattractive, totoo yan. Actually, sabihin na nga nila 80%. Ayaw pa nila sabihin na diretsyahan, 80% sub 5. Totoo naman talaga eh. Kahit ako, ito, sasabihin ko na sa inyo, 80% sub 5. Oo. Kasi, biruin mo, nagpupunta ako sa mall, kahit pa yung mga puti, iba-ibang lahi, sub 5 talaga eh. Kasi yung facial harmony nila is talagang parang may mali. Either mahaba-baba, o malaki ilong, or malaki yung noo. Hindi pantay yung facial third talaga nila. Bago ka ma-considered as normie is at least kahawig mo si Boy Tapang. Gawin natin basis yun si Boy Tapang. Yun nga palang nag-comment sa akin dati. Nagpa-braces, nakita ko yung mukha niya. I-rate ko siya. Nasa normie pa rin siya. Kasi the fact na may nakaka-date siya is normie ka pag may nakaka-date ka. Kasi kung wala ka talaga nakaka-date, sub 5 ka. True sell ka niyan. Tapos nade-date mo kupas. Sub 5 ka niyan. Dahil ginawa ka na lang ng last option for na lang, emotional tampon or kasama na habang buhay, matagalan. So, paano? Yun lang siguro. Peace.